إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay nauukol at nagtangis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpapasalamat mula sa mga biyaya ating pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Kanya tayo umaasa, nakadepende. Lahat ng ito ay mula sa pagbibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo humihingi ng mga gawain nating hindi tama o kaya mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo rin ay nagpapakupkob sa ating mga sarili mula sa mga kasamaan ng ating mga sarili. Nagpapakupkob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating kasamaan ng ating mga sarili at ating mga gawain. At ako ay sumasaksi na walang Diyos nararapat sambahin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ay sugo, propeta, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino man o anuman ang makakapagligaw sa Kanya. At kabaliktaran din nun, sino man ang ligawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makakapaggabay sa Kanya. Maaring tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ba may nililigaw ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay mula sa pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mula sa pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nararapat sila. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at nararapat silang ligawin. Marahil batid na natin, sa buwan na ito ang Shahrul Muharram. Isa sa pinakamainam na buwan sa ating relihiyon. Na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan, Shahrullahil Muharram. Ang mainam na buwan na pag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan, ito na ang Shahrullahil Muharram. Ito na ang shahr. Ito na yung buwan na kung saan tayo ngayon. Kaya't nararapat sa atin na pagsumikapan natin ang pag-aayuno o paggawa, lahat ng mga paggawaing magaganda, pagsunod at mga obligatory o kaya mga mainam at dalisay na gawain sa buwan na ito, sapagkat ito ay isa sa pinakamainam na buwan sa ating relihiyon. Kaya nga ito ay pinangalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shahrul Muharram dahil sa kahigtan ng itong buwan na ito. At ang mga mga Hudyo ay nag-aayuno din sa araw ng pang-10 araw ng Muharram. Kaya't nararapat, mas mainam sa ating mga Muslim ay tayo ay mag-ayuno ng pang-9, pang-10 at 11 araw. Pang-11 araw ng Muharram o kaya dalawa yon. Hindi lang yung Ashura o kaya naman wala nang problema kapag tayo ay mag-ayuno sa pang-10 araw. At nabanggit din ng khatib ang patungkol sa kisa ng Propeta Musa alayhi salam na kung saan dahil sa pagkagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pagbibigay ng kahigtan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Musa alayhi salam, kahit paggaano kalakas ang Fir'aun, dahil nasa panahon na niya yon, ay pinapatay ang mga bata. At may ginagawa pa silang mga hindi maganda. Na kung saan, dahil doon,
pinapatay nila yung mga bata na yun dahil may manghuhula na kung saan nagsabi sa Firaun na darating ang araw na merong makakatanggal sa kanya sa kanyang posisyon, kaya sa kanyang trono. Kaya mula sa kahigpitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, niligtas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Musa alayhi salam mula sa mga kamay ng Firaun. At dito rin pinangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Musa alayhi salam. At nung siya na ay lumaki sa bahay ng Firaun, dito lumitaw na ang pagiging propeta ng Musa alayhi salam at nagbigay na ng mensahe ang Musa alayhi salam mula sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa panahon na yun, ang uso doon ang pagmahikero. Na kung saan lahat yun ay in-overcome ng Musa alayhi salam. Pero ngunit, dahil sa ka-arrogante, pagmamataas ni Firaun ay hindi niya tinanggap ito. Na kung saan wika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَكَذَّبَ وَعَسَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Mula sa mga pinakamalinaw na mga senyales, maliwanag ba sa sikat ng araw ang pagbibigay ng mensahe ng Propeta Musa alayhi salam, ay ito ay tinalikuran ng Firaun at kanyang sinabi, faqala ana rabbukumul a'la, na siya ay Diyos na sa taas-taas. Ito ang sabi ng Firaun la'natullahi alayhi. At sa panahon din yun, hindi pa siya nakontento mula sa mga senyales, mga ayat na pinarating sa kanya ng Musa alayhi salam, ay nilikom niya ang mga mahikero. Kaya mga mahikero na kung saan wika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلِبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Na kung saan sinama-sama dito ang mga pinakamagaling, pinakasikat na mga mahikero. Pinagharap-harap sila ng Musa alayhi salam. At ang mga hawak-hawak nilang tungkod na naging mga ahas. Pagdating ng Musa alayhi salam, ang tungkod niya ay naging ahas din at kinain niya yung mga ahas ng mga mahikero na yon, na kung saan sa panahon na yon napag-alaman, batid na mga mahikero na yon na ito ay hindi lamang mahika. Na ito ay totoo, na ito ay mula na ang Musa ay propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi nila, amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kaya mula sa mga kisa, mga nabanggit natin kanina, ang kahigtan ng mga araw na ito, lalong-lalo na pang-10 araw ng Muharram, ay iniimbitahan ko kayo mga kapatid na tayo ay magsumikap sa mga buwan na ito. At nabanggit din, ang sino man ang mag-aayuno sa pang-10 araw ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga pagkasalang nagdaan sa nagdaang taon. At nabanggit din ng khatib ang patungkol sa mga ibang sekta, kung saan yung Shia, na kung saan sila ay
nalulungkot sa araw na ito. Bakit? Dahil namatay dito ang apo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hussein. Sila ay alin ang ginagawa, ano yung ginagawa nila? Sinasaktan nila ang mga sarili nila. Dahil sa araw na ito, yun, pagkamatay na apo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa araw din na ito, ano pa ang ginagawa nila? Sila ay nilalaan nila ang mga ashab, mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa ating mga Muslim, mga tunay na nananampalataya sa Islam, nararapat sa atin na ating dakilain ang mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi falau na ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Na kung saan wag niyong maliitin at kutsain ang mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kahit na kayo ay magnafaka, kahit na kayo ay ibigay nyo ang buong yung kayamanan upang katulad ng kasing laki ng Uhud mula sa ginto, ay hindi nyo maabot ang antas ng mga sahaba. Kahit mud o kaya katiting nito o kaya kalahati nito. Marahil doon na lamang nararapat lamang sa atin na tayo ay pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang mga araw ng Shahrul Muharram, lalong-lalo na ang pang-10 araw na ito, at ating bigyan ng liwanag ang mga gawain ng mga Shia, sapagkat ito ay hindi kanais-nais, bagkus pinagbabawal, at sila ay hindi natin kapatid. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik.